We are the research team number 1 in 11 STEM 1, and our topic is the impact of extracurricular activities on grade 11 STEM student. And this research aims to investigate the impact of extracurricular activities on grade 11 STEM students in Santa Lucia High School. So before we start the question, what language do you prefer, English or Tagalog? I would be preferring Tagalog. Number 1. Ano sa palagay mo ang advantages sa pagsali sa extracurricular activities? Pagsali ng mga extracurricular activities is a great advantage for every students kasi mas na-enhance pa yung skill ng student, hindi lang sa pag-aaral, kung hindi sa mga extracurricular activities like sports and any extracurricular activities like me, I'm an athlete sa Santa Lucia High School, na kung saan binabalanse ko yung oras ko sa pag-athlete and pagiging student inside the school. Kasi being an athlete inside the school is mas na i-improve mo pa yung skills mo, not only in education but other performance. Number 2 naman. Ano sa palagay mo ang disadvantages sa pagsali ng extracurricular? So, I think the disadvantage of joining a extracurricular activities is the time management because especially if you are in senior high school days, na kung saan masyadong limitado na yung mga oras sa pagsali ng extracurricular, lalo na as an athlete kasi ikaw yung mag-a-adjust, hindi yung schedule yung mag-a-adjust kasi nakabase yun sa student if paano niya mamamanage yung time. And dito na papasok yung time management and mga strategies ng student kung paano ma-handle yung gantong situation kasi bago tayo pumasok sa pagiging athlete or any kinds of extracurricular activities is kailangan natin isipin yung schedule and time na kung saan is makaka-epekto to sa pag-aaral natin inside the school. Number 2. Anong uri ng extracurricular activities kasali ka at ba't mo ito pinili? So sinabi ko na nga kanina sa una at pangalawang katanungan na ang extracurricular activities ko is sabayang pagbigkas and volleyball. Kasi ang volleyball since I was in 5 years old, nasa-start na ako nag-volleyball and since elementary and hanggang ngayong high school, dinala ko siya sa pagiging volleyball. And I think ngayong senior high, naglaylo muna ako sa pagiging athlete kasi tinitignan ko muna or kinakapa ko muna yung schedule natin kasi bagong environment na naman yung susubukan natin and bagong schedule na naman yung i-implement sa atin ng school. So, kailangan natin mag-adjust and kailangan natin makisama muna sa schedule kasi pag sabak na tayo ng sabak sa mga extracurricular and hindi natin inisip yung mga advantage and disadvantage nito is parang sa huli is madidrain tayo or pwede tayo sa sinasabi nila, pwede tayo magkaroon ng sinasabi nila na cramming. Number 4. Maaari mo bang ipaliwanag ang responsibilidad o tungkulin na inline sa extracurricular activities ng academy? So, yung mga responsibilidad na kinabibilangan ng volleyball is, I think, yung mga responsibility nito is yung every training na kailangan namin pasukan. Which is, minsan na-excuse kami, like, nung ginawa namin nung junior high school na kung saan nag-excuse kami ng like 4 straight month, na kung saan naging malaking epekto to sa study style ko kasi medyo nahuli ako and nag-cram talaga ako sa huli. And I think that's the biggest disadvantages of joining a extracurricular activities, and I think na with that experience, as alam ko na yung magiging sa next and future extracurricular activities ko pa this senior high school is alam ko na yung mga advantage and disadvantage na pagsali doon. Kaya I think mas handa na ako ngayon and alam ko na yung mga gagawin. Sa panghuli na doon, ano sa palagay mo ang epekto ng pagsali sa extracurricular? Ang mga epekto ng pagsali sa extracurricular activities, madami. Meron tayong advantages ng pagsali sa extracurricular. Unahin na natin sa advantages. So, as sabi ko nga kanina, is ang pagsali ng extracurricular activities is mas na-enhance pa yung skills natin and mas na-improve pa yung mga knowledge natin, not only in education but other extracurricular activities. Kasi
extracurricular activities, hindi lang naman siya nagpo-focus on sports. Madami siyang pinofocus na activities, like sa bayang pagbigkas and other platforms of activities na kung saan mas nakahasa pa yung kagalingan natin sa isang bagay at mas nai-improve pa yung skills natin pagdating sa bagay na yon. And the disadvantages naman ng pagsali sa extracurricular activities, which is the time and also kung paano i-handle to ng student and kung paano ito mas may improve na kung saan ay yung pagsali sa extracurricular activities is may mga negative effects din kasi lalo na yung mga students pumapasok lang for the training and other para lang magsaya sa school na nakakalimutan na nila na mag-aral, which is wrong naman. Kasi pumasok na naman tayo dito sa school if to have learned and to gain knowledge, and yung mga extracurricular activities, yung mga dagdag lang yan na activities para hindi tayo mag-gain o hindi tayo maboring sa school.